Kita niyo ba ako, guys? Hi, guys. Good morning. Today is, ano ba? January 20, 2022. Yep, ngayon na yung confinement ko sa doktor or sa hospital kasi on Friday, November 21 or bukas is schedule na ng labas ni baby. Wait lang, guys. Nag-ano kasi ako. Nito nanonood ng vlog ni Miss Via. Yun. So, yun nga, guys. So, ngayon, dinodouble check ko lang yung mga gamit ni baby. Nagdagdag lang ako ng mga ilan-ilan sa mga gamit niya kasi may nagdagdag lang ako ng ganito, yung swaddle ng Halo. Yan, dinagdag ko lang doon sa mga gamit niya. Tapos dinouble check ko na rin kung kompleto na lahat talaga yung gamit niya. Mahirap na, baka may maiwan tayo. So, maaga yung confinement namin. Kasi gusto ni doktora is mga 8 or 9 nandun na kami sa hospital para pag may gusto siyang ipagawa sa amin or mga lab or mga workup is magagawa pa. May time pa gawin kasi maga nga kami din sa hospital. So, inaano ko lang to. Na-double check ko lang lahat. And then, ikakabit ko lang this one. Nilaban ko na to, guys. Kung maano nyo, makikita nyo to dun sa baby haul. Ililink ko na sa description box. Yung accessories ng pacifier ni baby. Yeah. Kaya, ayun. Yun lang. Tapos yun, maaga nga kami bukas sa hospital. So, ang bala ko, kasi meron pang assessment si Julie sa school niya. So, pagkatapos ng assessment niya, saka kami lalarga ni Daddy. Papunta doon sa kanya, sa hospital. Yep. Kasi assessment ni Juliana is alas 9. Hindi ko na pinakancel dun sa teacher niya yung assessment. Kasi ang buong akala namin is ang buong akala kasi namin is February 22 ko makangana kasi yun yung usapan namin ni doktora. However, nung chinek ni doktora yung schedule is puno na kasi nga, diba, lack of manpower sila ngayon kasi, diba, surge ng COVID ng Omicron. So, marami ang nagkakasakit, pati yung mga tao sa hospital nagkakasakit na, kaya medyo strict sila sa ngayon. Sa what do you call this? Sa hospital. Tapos, onti lang yung tao, kaya siguro mabilis na puno yung slot ng 22. Kaya ang schedule sa akin is 21. Supposedly, dapat ka-birthday siya ni daddy niya. Kaya na, however, yun na. Puno yung schedule. So, nalipat kami ng ibang schedule. Kaya, tapos guys, nagdagdag na rin pala ako nito. Di ba, meron akong binder na may binder ko. Yung binder ko ng Mama Way. Tapos, nagdagdag na rin ako nito kasi marami ako narinig ng feedback. And mukhang okay naman siya. Kaya lang medyo siya. Medyo pricey. Ang kinuha kong color is nude. Yan, yung Winx na binder. Tsaka malambot to, guys. So, pag pwede siya gamitin sa hospital, ito gagamitin ko. Pero pag hindi, edi hindi. Ganun lang. Yan, dadaling ko na rin to para just in case na pwede siyang gamitin. Ito yung gagamitin ko.
Ngayon lang, mga 8 or 9 pupunta kami ng hospital. Ngayon kasi medyo maaga-aga pa. Nasa ano pa lang, alas 3. Yes, guys, alas 3. So, ngayon, narag kasi kami. Gawa ng expect nga namin. 22 pa yung ano namin, yung confined, yung operation. Tapos 21 yung confined. However, ngayon nga, hindi nga natuloy. Tapos, syempre, naghanap pa kami ng magbabantay kay Julie. Kasi yung mama niya is nagkataon naman na naka-quarantine sila kasi nga nag-positive din sila sa Omicron. Hindi rin sila nakaligtas. Kaya yun, so kaya hindi pa siya makakapunta dito para bantayan si Juliana. Ayun lang. Balitaan ko kayo mamaya, guys. Bye! Hi, guys! Paris na kami. Papunta na kami ng hospital. Nag-aantay na lang ng Grab. Dapat nga, maaga-aga. Kaya lang na late ng gising. Kaya, ayun. Yun lang. Update ko kayo, guys, pag nag-aantay na lang kami ng Grab. Pag nasa biyahe na kami. Hi, guys! Andito na kami sa hospital ngayon. So, nakapag-check-in na kami lahat. Hindi na ako nakapag-update, guys, kasi nga, ang daming nangyari. So, ang end up namin, instead na sa BRP kami manganganak or hindi deliver si baby, dito na namin sa Medical City pina-schedule. Kasi advice din ng OB ko. Yun. Pero hindi ko pwedeng ikwento, guys, kung bakit For, privacy na rin ng hospital. Pero, yun nga. So, nilipat na lang kami dito ng OB namin. So, ayun. Nandito na kami. Tapos, hindi na rin ako nakapag-update sa inyo. Kasi pagka galing namin dito, pagkapasok namin sa room, is, na ako. Pinabihis na ako ng ganito, ng lab gown. Tapos, may mga ginawa na sa aking mga love. Tapos, chinek na rin yung fetal heart rate ni baby. And then, history ng mga naging sakit ko nung pinagbubuntis ko siya. So, ayun. Iro-room tour ko na lang kayo. Pangbawi. So, nandito kami sa Medical City. Tapos, ang kinuha naming room is yung standard A. However, hindi available yung standard A nila na room. So, nilipat nila kami sa superior. So, ibig sabihin is, in-upgrade nila yung room namin. So, yan. Kaya, ayun. Pantarin lang natin yung ilaw. So, ayun, guys. So, pagpasok ng pinto, ito yung pinto. Ito na yung buong room. Ayan. Ito, maliit na cabinet. Yun. Tapos, banyo. Banyo nila, maliit lang din. Yan. Ito yung superior nila. Ayan. And then, pagpasok mo dito, may couch lang. And then, ayan na yung bed. Tapos, meron lang upuan dun. So, ganun lang siya. Tapos, window. May access kami ng window. So, ayun. Pero, let's see kung ito na yung magiging room namin. Kasi, sabi sa admission, ilalagay muna kami dito habang wala pang available room. Pero, pag nagkaroon ng available room, is, ililipat nila kami dun sa available na room. Kaya, so far naman wala pa naman tumatawag. So, ayun. So, ang ginawa lang sa akin ngayon is naglab ako. Tapos, tomorrow, ng 6 PM pa yung lab, ay yung operation ko. Kaya kami pina-confine ng maaga, guys. Kasi, parang pag may mga gusto pang ipagawa sa amin si
doktora, which is yung OB ko, si Dr. Saludares, is magagawa pa nila. So, yun nga, katulad ng C-visit sa urinalysis, pinagawa muna nila sa akin. Ngayon. Tapos, tomorrow, doon ako i-start. Pag okay yung mga result, doon ako i-start na operation bukas. So, bukas lalabas si baby. Yun lang. Kain tayo, guys. Ito ang dinner ko. Fish da at saka, ano ba yan? Hindi ko alam. Anong tawag doon? Para siyang may atay. Meron niya. May atay. Sorry. Si daddy ang kakain niya. Hindi naman ako kumakain ng atay, guys. Kasi it's so kadiri. Charot. Hindi lang ako, hindi lang ako fan ng atay. Yup. Kaya, yan. Kain tayo, guys. Dinner. Bukas pa yung fasting ko, guys. Kasi, ano pa naman. Ang fasting na in-advise sa akin ni Doktora is 8 hours before the operation. So, for sure, bukas pa yung fasting. Pwede pa akong mag-dinner. Oo. Kaya, ayun. I-advise naman ako nung nurse tsaka nung resident na doktor dito kung kung ano oras ako pwede, hindi, kung ano oras ako bawal kumain. Kaya yun, tilapia na may sayote. Sayote. Arte yun. Kulang pa. Yan. Tara, kain tayo, guys. Winala kasi ni daddy yung winala niya yung tripod. Kaya yun. Kain tayo. Ano na to? Naabutan kasi namin dito is dinner na. So, yeah. Magdi-dinner na kami. Early dinner. Baka. Baka siya. Baka. Ito, baka daw siya, guys. Yan. Hindi ko alam kung ano yung meron eh. Pineapple ba to o ano? Sayote. Sayote din. Yeah, yun. Tikman mo. Mukhang masarap eh. Tikman mo? Anong lasa? Natikman mo eh. Masarap. Sarap ba? Baka. Masarap siya, guys. Pero mas masarap yung isda. Kasi may rin ako sa isda eh. Para akong si Juliana. Ay, lamig. Kaya yun. Ayun lang panibago lang dito, guys. Kasi malamig. Sobra. Yung kahit nakaano na. Kaya yun. Yung isda nila, sweet and sour. Parang, di ba malansa? Hindi ko pa natikman. Pero parang feeling ko. Amoy. Kaya yun. Kamusta kayo, guys? Okay lang ba kayo? Sa mga sa mga nakakaranas ng ngayon, sakit or kayo, pagaling kayo, guys. Mahirap magkasakit. Frag tayo, guys. Frag. Palakas tayo. Frogs. With S. Plural. Frogs tayo. Parang nga ngayon, guys, eh. Wala nang nagkakasakit ngayon na pag sinuwag mo is magne-negative. Parang yung unang pasok ng taon, puro positive yung puro sakit ang winelcome ng 2022. Tapos halos lahat nagpa-positive. Buti na lang meron tayong mga vaccines, no? At least kahit pa paano medyo mild lang yung naranasan natin na mga symptoms. Sa mga kagaya kong buntis,
Nagpa-booster ba kayo o magpapa-booster kayo after nyo mga anak? Kasi, sabi naman, ako kasi, after na lang. Para mas safe kasi, pag nagpa-booster ka rin, mas madoble yung doble yung bigat nung vaccine. Kaya, after na lang. Siguro mga February ako magpapa-booster. Para safe na lahat. At guys, please, hindi naman kailangan lumabas. Huwag na kayong lumabas. I-less natin yung ma-expose tayo. Lalo na kung may kids. Mahirap sa kids kasi 5 below or 5 pataas. Wala pang bakuna. So, mas mahirap sa kanila guys. Kaya, doble ingat tayo. Saka hindi tinatanggap sa ospital. O, ngayon, puno na rin yung hospital. Parang, issue na rin ngayon na kahit bata, pag nakakita nila ng symptoms ng COVID, hindi na natatanggapin. Kasi, sobrang loaded na ng mga hospital. And then, kulang na rin sa tao yung hospital gawa nga ng maraming nagkakasakit. Diba? Ang akin pala guys, ang nangyari is kasi diba may bagong protocol ng DOH na parang hindi na required mag-reswab pag nagka-COVID ka. Basta you follow the 7 days isolation. And then, may vaccines, may kompleto ka ng vaccine kahit walang booster as long as double dose ka or kompleto yung vaccine mo. Okay lang. Basta hingi ka lang ng hingi ka ng certificate sa doctor or sa infectious team na pwede ka nang i-cleared ka na pwede ka nang tanggapin sa comment ward. Kasi explain ako because sa akin may mga case daw kasi na almost a month na or 3 months nang naka-recover sa COVID, meron pa rin strain or may buntot pa rin daw na COVID sa katawan, which is hindi na naman daw contagious. Kaya, safe na silang mag-deliver. So, yun lang ang need yung dalhin sa hospital. And make sure na parehas kayo ng protocol ng hospital. Kasi yung iba kasi na hospital, hindi pa rin tinatanggap yung certificate na yun. O yung clearance na kailangan nyo pa rin magpa-reswab. Luckily kami, parehas kasi kami na-expose sa COVID. Or parehas kami nagka-COVID, parehas kami nag-positive. So, hindi na na-required dito yung reswab or yung swab test. Kasi recovered kami from COVID. Yung pinakita lang namin is yung result namin na positive, yung result na positive, and then yung clearance from the infectious team. Yun lang. Sa bagay guys, i-advise naman yan sa OB nyo. Yung sa mga buntis, i-advise naman sa OB. Ng OB nyo yan. Kasi, kahit ngayon mga buntis, marami na rin nagpa-positive dahil nga sobrang bilis ni Omicron. Sobrang bilis mo, hindi mo na alam kung saan mo siya nakuha. Kasi hindi ka na lumalabas ng bahay. Nakukuha mo pa rin siya. Kaya, ayun. Yun lang. Hi guys. Ngayon, na oras na. Mag-alas 11 na ng gabi. So, yan. Na rin ako. Nakapag-ligo. Hindi ko na lang binasa muna yung buhok ko. Siguro bukas na lang bago yung operation. Kasi 6 PM pa naman yung operation bukas. Ay, tapos, ayun. Yun lang. Wala namang,
nangyari, wala namang major na kaganapan. Yun nga lang, nagpunta lang yung punta lang yung pedia team, tapos yung anesthesiologist at saka yung resident ni OB para to check on me from time to time. Tapos syempre medical history and yung mga naging sakit ko bago ko naging sakit ko ngayon na nasa hospital ako. Yun lang naman yung tinanong. Tsaka, yun lang. So, medyo sila, pabalik-balik sila dito para mag-check sa akin. Tapos, yun, nakatulog din ako guys kanina. Kaya lang pagising-gising gagawa ng na naming pumupunta dahil chine-check yung medical history ko. Ayun lang. Kaya, yun. Siguro mag-good night na rin ako. Tomorrow na lang. And then, tomorrow, may kita niya na si baby. Yay! Excited na rin ako, guys. Kaya, yun. We're gonna say good night na. Good night. Thank you.